Annika POV. Nagising ako sa mahinang katok na nagmamula sa labas ng pinto. Nakatulog pala ako, tumingin ako sa wall clock na nakasabit sa dingding ng kwarto, 2 PM na pala ng hapon. Binuksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang nakangiting si Leah. Hi Ate Annika, magandang hapon. Bati niya sa akin. Hello Leah, magandang hapon. Balik na bati ko din sa kanya. Sorry for bothering you Ate Annika. I just want to ask you, if you want to come with me. Where? Tanong ko. Sa beach resort Ate Annika, nandoon si Mom and Dad, sabi niya. Sure, wait magpapaalam lang ako sa Kuya Elias mo. Wala siya ate umalis hindi ba nagsabi sa'yo? Hindi sige halika na. Yaya ko sa kanya, at hinawakan siya sa braso. Saan naman kaya nagpunta yun, hindi man lang nagpaalam sa akin. Baka ng babae na naman ang isang yun. Paki ko ba, hindi ko naman siya boyfriend, magka-AIDS sana siya. Pagkalabas namin sa months iyon, ay sinalubong kami ni Raymond. Ma'am Annika saan po kayo pupunta? Bilin sa akin ni boss na wag ka daw aalis. Ani ng lalaki. Seriously, Raymond nasaan ba ang magaling na boss mo? Umalis po ma'am. Sagot nito. Wala siya so ibig sabihin pwede ako umalis. Pero ma'am baka magalit po siya. Kuya Raymond bakit kaya hindi ka nalang sumama sa amin ni Ate Annika? Pupunta kami sa resort nandon si Ate Divine. Ngumiti naman si Raymond. Talaga, senyorita sige ako na maghahatid sa inyo. Agad naman tumalilis paalis si Raymond, para kunin ang sasakyan. Wow! Ang lawak pala ng resort nyo Leah. Manghang-mangha ako sa aking nakikita, ang dami kasing puno ng nyog ang nakatanim sa lupain na ito, at puno rin ng mga mangga na may mga bunga na. Ang sariwa din ng hangin ang malalanghap mo dito, iba talaga sa probinsya. Magandang hapon po senyorita, bati sa kanya ng mga nakakasalubong naming mga tauhan sa resort. Sa di kalayuan ay may natano ako isang malaking puting rest house. Marami ang mga tao roon. Ano kaya ang meron doon? Ate doon tayo, turo ni Leah, at kinaladkad ako patungo sa malawak na resto. Pulos salamin ang nagsisilbing dinding nito, kaya kita mo ang mga taong kumakain sa loob. Pagkapasok namin sa loob, ay bumungad sa akin ang mababangong halimuyak ng pagkain na niluluto sa loob ng resto. Sa isang counter bar, ay nakita ko si Tita Althea at ang kanyang asawa nakaupo sa mataas na stool ng counter. At masayang nag-uusap at nagtatawanan. Naglakad kami palapit doon. Bro tingnan nyo may dalawang magagandang chicks. Rinig kong sabi ng isang lalaki, napatingin ako sa grupo ng mga kalalakihan, na nakaupo sa bandang dulo. Ang mga mata nila ay nakatuon sa aming dalawa ni Leah. May isang lalaking umagaw ng aking atensyon, ang kasama nilang lalaki. Medyo kahawig ito ni Dom. Nakangisi ito habang nakatitig kay Leah. Shut up guys! Kapatid ni Kuya Elias ang nakakulay puting dress. Saad ng isang teenager na lalaki, ito yata ang pinakabata sa kanila. Pero yung isa parang dayuhan, dahil ngayon ko lang siya nakita. Dugtong pa niya. She's beautiful. Sabi ng isang lalaki at commendat pa sa akin, kaya pinagtaasan ko siya ng kilay. Nang makarating kami sa pwesto nila tita, ay binati namin sila. O anak nandito pala kayo ni Annika. Yeah, mommy so boring kasi sa bahay. Kaya sinama ko na lang si Ate Annika. At para may pasil ko siya, where is Kuya Eliazar? Tanong ni Leah at inikot ang paningin sa kabuuhan ng resto. Nasa White House siya, inaasikaso ang venue na paggaganapan ng birthday party ni Hill. What? Napatingin ako kay Leah dahil sa reaksyon ng mukha niya, parang hindi yata niya nagustuhan ang sinabi ng kanyang mommy. Oh come on iha, maging mabait ka naman kay Ken Hill. Wika niya sa anak. No mommy, I hate him so much. He's so arrogant, bastos. At puno ng kabag ang ulo dahil sa kay-abangan. Ani ng babae at ngumuso. Be kind Leah, seriusong sabi ni Mr. Falcon. Annika are you hungry? Do you want to eat? No sir, thank you busog pa po ako. Nahihiyang sagot ko. Oh, please call me Tito Dylan. Sabi niya at tipid na ngumiti. Sige po mami iikot ko lang sa buong resort si Ate Annika. Nagpaalam kami sa mag-asawa, at nagumpisa maglakad.
Nakakailang hakbang pa lang kami nang tumigil si Leia. May problema ba Leia? Nagtatakang tanong ko dito. Hindi ito sumagot, pero masama ang aura ng mukha nito. Well, nandito na pala ang mayabang na plaka na ito. Mahinang bulong niya, sinundan ng aking mata, kung saan siya nakatingin. Doon pala sa grupo ng kalalakihan, kung saan nakatitig ang isang lalaki sa kanya, nakangisi ito. Sa dating ng lalaking ito, mukha nga itong mayabang, pero in fairness ang gwapo nito. Kainis, nag-iinit ang ulo ko, let's go Ate Annika, mag-swimming na lang tayo. Sabi nito at hinhila ako palabas ng pinto. Teka ano daw magsiswimming kami? Wala naman kaming dalang kahit anong pangligo. Wait Leia, wala naman tayong dalang kahit anong pang swimming. Sabi ko sa kanya. Don't worry ate sa cabin marami akong swimsuit. Mukhang mapapasubo ako nito, hello. Hindi ako nagsusuot ng swimsuit. Pagkarating namin sa cabin, ay agad kami pumasok doon. Maganda ang disenyo ng cabin, gawa sa salamin ang lahat ng dingding nito. Tanging mahahaba at makakapal na kurtina lang ang nagsisilbing tabing nito, upang hindi ka makita sa loob. Halika ate, iginaya ako ni Leia sa mahabang kama at pinaupo doon. Siya naman ay umalis, at pumasok sa isa pang pinto. Paglabas nito ay may mga dala na itong mga swimwear. Here ate bagay ito sayo. Inabot niya sa akin ang isang pares na pulang bikini two-piece swimsuit. Napangiwi ako nang makita ko ang disenyo nito. Kaya ko ba magsuot ng ganiyang klaseng damit, baka makurot ako nito sa singit ni nanay pag nagkataon. Wala ka na bang ibang swimwear dyan? Hindi kasi ako sanay magsuot ng ganitong klaseng damit. Ani ko. Wala po ate Annika, but wait. Saad nito at umalis. Pagbalik niya ay may dala na itong isang mahabang tela kulay pula ito. Here ate isuot mo para hindi ka mahiya, kinuha ko ito at binuklat, isa pala itong kimono cardigan cover-up. Nang matapos na kami magpalat, ay lumabas na kami sa cabin, at nagpunta sa White House. Nandoon kasi ang malaking swimming pool. Mas malaki pala ito sa malapitan, at hindi lang isang swimming pool pala ang nandito, kundi 4 na malaking swimming pool. Medyo marami ang tao, at lahat ng babae ay naka-bikini two-piece. Ate kung nahihiya ka maligo. Kung gusto mo sa dagat tayo maligo. Sabi niya, really may dagat dito? Manghang tanong ko. Yes ate. Hinawakan niya ako sa kamay, habang naglalakad kami ay hindi maiwasan mapadaan kami sa 4 na swimming pool. Hindi ko maiwasan mapatingin sa mga lalaking naliligo sa swimming pool. Ang iba ay nakasuot ng speedo, at ang iba ay naka-swim trunks. Lahat sila ay walang suot na pang-itaas. Shimay. Tinalo pa nila ang pandesal ni Mang Temyong sa bakery. Bigla naman pumasok sa isip ko ang nakita ko kanina. Ang katawan ni Sir Elias ang 8-packs abs niya. Bigla tuloy nag-init ang magkabilang pisngi ko, bakit ba bigla-bigla na lang samasagi sa isip ko ang lalaking yun? Elias POV. Nang makarating ako sa mansion, ay agad ako nagtungo sa kwarto ni Annika. Gusto ko ibigay sa kanya ang bagong cellphone niya. Pero pagdating ko sa kwarto ay wala siya doon, ni isang bakas niya ay wala sa buong mansion. Hinanap ko siya sa kwarto ni Leia, pero wala din siya doon. Where is she? Nagpunta ako sa kitchen. Nadatnan ko ang mayordoma ng mansiyon si Nanay Tessie. Manang where is Leia? Tanong ko. Magandang hapon senyor ito. Umalis siya kanina kasama si Ma'am Annika. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Saad ng matanda. Biglang kumuyam ang kamao ko, nasaan sila? Kinuha ko ang cellphone sa bulsa ng pantalon ko. Tinawagan ko si Raymond, pero hindi sumasagot ang lalaki. Kabilin-bilinan ko kanina sa kanya, na huwag aalis dito sa mansiyon. Tinawagan ko muli siya, ilang beses ito tumunog bago niya ito sagutin. Hello boss. Sagot niya sa kabilang linya. Where are you? Singhal ko. Nandito kami sa Falcon Resort boss, kasama ko si Ma'am Annika. Mahigpit akong napahawak sa cellphone ko sa sinabi ni Raymond. Hindi sila pwedeng magkita ni Dam doon. Mabilis akong naglakad palabas ng mansion, sinalubong naman ako ni Edward. Boss saan ang punta? Let's go we're going to Falcon Resort, seriusong sabi ko at agad na sumakay ng kotse. Mabilis na pinatakbo ni Edward ang sasakyan papunta sa resort.
Pagkarating namin sa resort, ay sinalubong kami ni Raymond kasama si Divine. Kaya naman pala hindi sumasagot ang isang ito dahil lumalandi. Boss, where is Anika? Mahinang tanong ko. Nandun sa resto kasama ni Senyorita. Hindi ko na siya pinatapos, at mabilis naglakad papunta sa resto. Pagdating ko doon, ay wala akong nakitang kahit anino ni Anika. Hi son, bati sa akin ni Mom. Are you looking for her? She's with your sister, relax son. Saad ni Mommy. Paano ako magre-relax, baka sa mga oras na ito ay kasama ni Anika si Dom. Hindi pwedeng maunahan ako ni Dom kay Anika. She's mine. Walang pwedeng umangkin sa kanya. Where are they? I don't know. Seriously mom, hindi mo alam kung nasaan sila. Saad ko at padabog na lumabas ng resto. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Mommy, pero hindi ko na siya pinansin. Nagpunta ako sa pool area, at hinanap ng aking mata si Anika. Pero hindi ko siya nakita. Paalis na sana ako nang may babaeng umagaw ng aking atensyon. Nakasuot ito ng red two-piece swimsuit, at pinatungan ng isang mahaba at manipis na kulay pulang kimono cardigan. Kahit nakatalikod ito, ay kilalang kilala ko ang katawan niya. Bakit ba ganyan ang suot niya? Palapit na ako nang may lumapit sa kanyang isang lalaki. Kumuyam ang kamay ko, nang mapasino ang lalaki. I hate this man. Papansin talaga. Dagdagan pa ng kakambal ko, na mukhang may gusto pa kay Anika. Anika POV. Hinihintay ko si Leia dito sa pool area, buti na lang at wala nang masyadong tao nang bumalik kami. Ang tagal maman bumalik ng babaeng yun. Saan na kaya ito nagpunta? Kanina pa ako dito. Ano na kaya nangyari sa isang iyon? Ang sabi niya kukuha lang siya ng inumin. Doon kasi kami nagpalipos ng oras sa dalampasigan kanina. Nakatayo lang ako nang may lumapit sa akin. Magugulat pa sana ako, pero nang makilala ko siya ay napangiti ako. Dom, you're here. Masayang sabi ko. Yeah, and you look gorgeous. Saad nito at hinagod ako ng tingin, mula ulo hanggang paa. Salamat, naiilang sagot ko, kakaiba kasi ang titig niya sa akin. Who are you with? Tanong niya at sabay taas ng isang kilay. Si Leia, hinihintay ko siya dito. Sagot ko, ikaw bakit ka nandito? Dito kasi ang venue ng party ng kapatid ko. Nakangiting sagot nito. Umiwas ako ng tingin kay Dom, nang mahuli ko siyang nakatitig na naman sa akin. Bakit ganito? Wala man lang ako maramdaman ng kahit ano para kay Dom. Pero kay Sir Elias tingin pa lang niya kinakabahan na ako, titig pa lang niya para matutunaw na ako. Eka, tawag niya sa akin. Diretso akong tumitig sa mga mata niya. I like you. Gustong gusto kita. Can I court you? Tikom lang ang bibig ko sa mga sinabi niya, nanatili lang akong nakatitig sa mga mata niya. Kahit anong gawin ko, wala akong kakaibang maramdaman. Kahit kaunting kilig man lang wala. Pero noong si Sir Elias ang nagsabi ng katagang iyon, halos lumukso ang puso ko sa tuwa. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Gwapo si Dom, lahat yata ng babae ay pangarap ang katulad niya. Mabait na sobrang gwapo pa. Hindi ka makasagot, sabi nito at umiling-iling pa. Kumunat ang noo ko sa sinabi niya. Do you like him? Tanong niya. Sino? Tak ang tanong ko. Si Elias, turan nito. Hindi no, ano ka ba boss ko lang yun. Alang-in ang sagot ko. Gusto ko ba si Sir Elias? So it means may pag-asa ako sayo. Saad nito. Tahimik lang ako at walang maisagot. Okay lang hindi mo naman kailangan sagutin ang tanong ko ngayon. I'm willing to wait, kahit gaano pa katagal. Dom hindi mo naman kailangan gawin iyon. Totoo ang nararamdaman ko para sayo Eka. Unang araw pa lang kitang nakita na gustuhan na kita. Ikaw ang babaeng hindi ko susukwan Eka, hanggat hindi ka mapasa akin. Puno ng katapatan ang boses nito. Dom, kung ibang babae siguro ang kausap niya, ay baka 9 love na ito sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko, at hinalikan sa likod ng palad. Give me a chance Eka. Para maipadama ko sayo kung gaano ako kaseryoso sayo. Sabi niya at umuklo ito para halikan ako. Teka hinalikan niya ako. Dahil sa pagkabigla, ay hindi agad ako nakapag-react. Sigaw ng isang lalaki mula sa akin likuran, at hinhila ako nito palayo kay Dom. Sir Elias,
Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit, at matiim na nakatitig kay Dom. I warn you, stay away from my girl. Or else kakalimutan ko na magkaibigan tayo. Ibang babae ang landiin mo, wag si Annika. May pagbabanta sa boses nito. Your girl. Sa pagkakaalam ko kasi, hindi naman kayo ni Eka. Anang ng lalaki at ngumisi. Oh come on Dom, wag mo nang inisin si Elias. Kitang-kita ko ang pagtadyos ng bagang niya, halatang nagpipigil ng galit. Let's go Annika. Matigas na turan niya at hinhila ako papalayo. Halos kaladkarin niya na ako, sa haba ba naman ng bias niya, ay kulang na lang ay tumakbo ako. Ang lalaki kasi ng hakbang na ginagawa niya, pinagtitinginan na rin kami ng ibang taong nakakasalubong namin, ganun din ang ibang empleyado ng resort. Ano ba sir, saan ba tayo pupunta? Sigaw ko. Shut your mouth lady. Saad niya na hindi lumilingon. At mas lalo pa niyang binilisan ang paglalakad, kaya kulang na lang tumakbo ako. Pagkarating namin sa sasakyan, ay doon niya ako binitawan at pinagbuksan ng pinto. Get inside. Matigas na utos niya sa akin. Ayaw ko. Hahanapin ako ng kapatid mo. Pagmamatigas ko. Masamang titig ang binigay niya sa akin. Kaya sumakay na lang ako sa passenger seat. Baka kasi pag hindi pa ako sumakay ay sakalin na ako nito. Sumakay na rin siya sa kotse, at mabilis na pinaandar ito. Sir, pwede ba wag masyado mabilis, baka mabangga tayo. Para kasing liliparin na namin ang kalsada sa sobrang mabilis ng takbo nito. Natatakot na rin ako, baka maaksidente kami, ayaw ko pa mamatay. Paano na lang si Nanay at Ella kung mamatay ako? Pagkarating namin sa mansion, ay agad ako bumaba ng kotse, patakbong umakyat sa hagdan papunta sa kwarto. Ano ba nangyayari sa kanya? Annika, open this door. Sigaw niya sa labas ng pinto, at malakas na kinakalambag ito. Ayaw ko. Bahala ka dyan, I hate you. Sigaw ko. Nawala ang kalabog sa labas ng pinto. Akala ko umalis na siya, pero nagulat ako nang bumukas ang kabilang pinto. Adjoining room nga pala ito, nawala sa isip ko. Lumabas ka. Kabadong sigaw ko. No, mag-uusap tayong dalawa. Saad niya at hinaglit ang braso ko, at kinaladkad papunta sa kwarto niya. Pabagsak niyang sinirado ang pinto, at matalim akong tinitigan. Ano nga ang sabi ko sa'yo? Na ayaw ko na makikita ka, nakausap mo siya. At nagpahalat ka pa talaga sa kanya. Ano, masarap ba ha? Masarap ba? Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong kwarto. Alam mo bang mababaliw ako kakaisip kung nasaan ka? Tapos, maabutan ko nakikipag-usap ka, at nakikipaghalikan sa lalaki na yun. Bakit ako ba ang humulik, ginantihan ko ba ang mga halik niya, di ba hindi? Sigaw ko din. Pwede ba Sir Elias, wag ka masyadong overacting, hindi naman kita boyfriend para umasta ka ng ganyan. Wala kang dahilan at karapatan magselos. Wala akong nakikitang dahilan para magkaganyan ka. Lalong dumilim ang mukha niya dahil sa sinabi ko. Wala akong dahilan para magselos. Pues, bibigyan kita ng dahilan para magselos ako. Halika ditong babae ka. Muli niya akong hinawakan sa braso ko, at malakas na tinulak sa kama niya. Napalunok ako sa paraan ng mga titig niya sakin. Hindi mo na makikita ang galit sa mga mata niya. Napalitan ito ng nag-aapoy na pag-aano. Holy cow! Anong gagawin niya? Aanuhin niya ba ako? Sir, anong gagawin mo? Kabadong tanong ko. Kukunin ko lang ang para sa akin. Pagkasabi niya nun, ay isa-isa niyang tinanggal ang pagkakabuttons ng black polo long sleeve niya. Oh God! Nang matanggal niya ang lahat ng buttons ng long sleeve niya, tuluyan niya itong hinubad. Tumampad sa akin ang magandang katawan nito. Inumpisahan niya naman unbuckle ang sinturon niya, kaya lalo akong kinabahan. Sa nervyos ko ay gumapang ako sa kabilang side ng kama. Nang makababa ako ay patakbo ako nagtungo sa pinto, at pilit binubuksan. Bakit ba hindi ito mabuksan? Inuga-yuga ko ang Sir Adora, pero hindi talaga mabuksan. Natigil lang ako sa ginagawa ko. Nang may yamakap na braso sa bewang ko at binuhat ako. Nagpapadyak ako para mabitawan niya ako pero malakas siya. Pabaalya niya akong binitawan sa kama, kaya ngumudngod ang mukha ko doon. Dinagana niya ako mula sa aking likuran, at nilapit ng husto ang mukha niya sa aking batok. Sweetie,
You cannot escape my punishment. Bulong niya sa akin, hindi ko mapigilan hindi mapapikit, dahil sa mainit na hininga niya na tumama sa aking batok. Halos magtayuan ang lahat na balahibo ko sa katawan, dahil sa kakaibang hatid nito sa akin. Please sir, nagmamakaawang tinig ko. Please what ha? Hindi ba't sinabi ko na sayo masama akong magselos? Pero hindi ka sumunod, matigas yang ulo mo. Napasinghap ako nang hawakan niya ang hita ko, at marahan itong hinawakan. Sa susunod huwag ka nang magsusuot ng ganitong damit. Naiintindihan mo ba, walang pwedeng makakita ng katawan mo, kung hindi ako lang. Understand? Marahan akong tumungo bilang sagot. Well, then prepare yourself. Mahinang bulong niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Bigla akong ginapang ng kaba dahil sa sinabi niya. Baka kung anong gawin niya sa akin.